Muli, magandang hapon mga kapatid. So, kanina nga nagsabi si Brother Lord din na hindi siya makakarating. So, meron siyang sinend sa akin na maiksing mensahe. So, sabay-sabay po natin pag-aralan kung ano yung sinasaad ng mensahe na to. So, yung mensahe po natin is regarding dun sa yung mga ginagawa na ba natin o pinapaniwalaan is approve ba sa Diyos. So, it's about approval. So, ang sabi niya, ang title niya is Approve unto God. So, pag sinabi natin approve, bagal siya. Okay. Pag sinabi natin approve, pag tinignan natin sa meaning niya sa dictionary, to take a favorable view. So, ibig sabihin, sa ibang translation, ang sabi niya, officially agreed or accepted as satisfactory. Parang ganun. So, yun yung approve. So, kung halimbawa sa mga ginagawa natin sa school, kung may project tayo, so may mga certain criteria yun kung masasabi ng teacher natin kung approve yung ginagawa natin. Ganun din sa mga, nagpapagawa tayong damit, ganun din kung pasok sa atin kung approve siya. So yung meaning ng approve is to take a favorable view. Maganda ba sa standard mo? So yung sinasabi natin, if approve, no? So ibig sabihin meron ding, pwede siya hindi approve kasi parang dalawang standard yan eh. So it implies if we can be disapproved of God. So kung meron sa isang banda approve, sa isang banda kung mababa yung standard o hindi natin na-meet yung criteria, pwedeng ma-disapprove. So dalawa yan. Approve at saka disapprove. So yun yung makikita natin sa mensahe natin. So marami tayong versikulo na makikita na regarding this. So dito start natin sa Romans 3 and sabi niya, as it is written, there's none righteous. No, not one, sabi niya. For all have sinned and fall short of the glory of God. Sa Ephesians 2:1, and you he made alive who were dead in trespasses and sins, in which you once walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit who now works in the sons of disobedience, among whom also we all once conducted ourselves in the lust of our flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, and are by nature children of wrath, just as the others. So wala daw righteous, no, sa paningin ng Diyos. So lahat tayo nagkasala. Ngayon, paano tayo magiging approved sa Diyos? So pag tinitingnan mo, hindi tayo ma-approve yan, disapprove yan dahil hindi tayo righteous, no? So sa ibang versikulo makikita natin, so it is possible, however, that we can be approved of God. So pwede, may paraan. May gumawa ang Diyos ng paraan para ma-approve niya, para maging kalugod tayo sa Kanya. Maraming versikulo tayo makikita, pero ilan lang yung tatalakayin natin. Ephesians 2:4, sabi niya, but God, who is in rich mercy, sabi niya, in rich mercy, so kaawaan ng Diyos, because of His great love, yung pag-ibig niya sa atin, with which He loved us, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace, you have been saved. So, dun sa grasya ng Diyos ay tayo naligtas. So, sa pamamagitan ng pagkamatay nating pagtulo ng dugo ng ating Panginoong Kristo. So, yun yung paraan, no, para maging kalugod tayo sa harap ng Diyos. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus.
Kung tutuloy natin to 2 Corinthians 5:18, now all things are of God, who was reconciled us to Himself. So, nireconcile tayo ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong sa Kristo, and has given us the ministry of reconciliation, sabi niya. So, yun yung paraan na magiging approved tayo sa Diyos. So, definitely, kung tayo makasalanan, hindi tayo magiging approved sa paningin ng Diyos. So, gumawa siya ng paraan. However, sabi niya na para magkaroon tayo ng pagkakataon, naging matuwid. Sabi niya, we must work at being approved. So, tayo pagtrabaho o gawin natin yung ating kailangan para maging approved tayo sa Diyos. Ito yung sa versikulo na nakita natin doon sa unang slides, yung 2 Timothy 2:15. So, scrutinize natin, no? Dito sa yung versikulo to. Sabi niya, give diligence to present thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, handling aright the word of truth. Sabi niya. So, yung sabi niya, yung give diligence, ang sinasabi niya, to exert one's effort. So, kailangan tayo mag-effort, no? Para tayo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. So, it implies regular and consistent effort. So, kailangan consistent tayo. So, halimbawa, meron kang gustong gawin para ma-achieve mo. Kailangan consistent ka. Hindi ka pwedeng hindi consistent. Yung mga nagtatrabaho na nagkakaroon ng mga award, no, merits, consistent sila. Yung iba, attendance lang. Zero absence. Meron silang reward na nakukuha sa mga companies. Kung maganda yung performance mo, is consistent ka, meron ka mga improvement na ibibigay. So, kung consistent ka, so magkakaroon ka ng reward sa company. Sabi niya, it implies a regular, consistent effort. Not a random, sabi niya, hindi pwedeng random. So, halimbawa, sa paglilingkod natin sa Diyos tuwing araw ng linggo, kailangan tayo maging consistent na every Sunday, kung wala naman tayong kadahilanan na sobrang bigat, kailangan nating tumayo. Mag-attend ng worship service. Hindi pwedeng random lang kung kailan ka masipag o kung kailan ka lang napagtripan mo, parang ganun. So, kailangan consistent na yung paglilingkod natin sa Diyos. So, paano tayo magiging consistent dyan? Una, yung oras. Kasi pwedeng conflict, no? Sa trabaho natin. Yun yung pwede magiging dahilan para hindi tayo makapaglingkod sa Diyos. O kaya yung schedule talaga ng trabaho natin is araw ng linggo. Yun ang magiging, hindi tayo magiging consistent. So, ang pwedeng gawin natin dyan is to look for another job, no? Na makakapaglingkod tayo sa Diyos every Sunday. So, mas importante yun kaysa sa trabaho natin. Although, kailangan natin ng trabaho. Pero kailangan natin maging consistent. Hindi pwedeng random lang. Yung once in a while effort. So, kailangan 100% ng effort natin. So, lahat naman tayo may mga weaknesses, may pagkukulang, may pangangailangan. So, kumbaga, ito yung sinasabi ng Biblia. Ito yung sinasabi niya. Sabi niya, present thyself. Give diligence, tapos present thyself. Ang sinasabi niya dyan is, it's a personal responsibility. Personal. So, i-present mo yung sarili mo. Hindi pwedeng i-present mo itong isang ibang tao. Or i-present ka ng ibang tao. So, kailangan mo i-present yung sarili mo. It is a personal responsibility para maging approved tayo sa Diyos. Hindi pwedeng iba yung magre-represent sa'yo or iba yung i-represent mo. So, it's a personal responsibility. So, mga kapatid natin sa pananampalataya, kamag-anak, etc., wala tayong magagawa kung ayaw nila.
So, hindi natin sila pwedeng i-represent. So, it's a personal responsibility. Sabi nga, yung neighbor mo, brethren, parents, children, and not even your spouse can do it for you. So, walang ibang gagawa nun kung hindi tayo. No? It's a personal responsibility. So, wala tayong magagawa. Talagang ganun yung kaligtasan. It's personal. Makakatulong. Mga brethren, parents, children, pwede makatulong. So, maraming bagay na pwede natin tulungan yung mga kapatid natin, kung magulang, anak. Para somehow, no, makapag-start sila muli or magbigay lugod sila sa Diyos. Either maging Kristiyano sila, kung hindi sila Kristiyano, or manumbalik sila. No? Para sila maging kalugod-lugod sa Diyos. Personal responsibility, pero pwede natin tulungan. Dito sa Galatians 6, sabi niya, may nakasulat dito, for each man shall bear his own burden. So, salinin yung burden. Therefore, my beloved, as you have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation, sabi niya, with fear and trembling. So, kailangan natin i-work out yung pansarili natin kaligtasan. So, it's personal. Ang magagawa lang talaga natin is, tulong natin is to persuade them, etc., convince them. Own burden, sabi niya, work out your own salvation. Workman. Yung workman dito, tinignan ko yung meaning niya. Sabi niya, the degree of skill with which a product is made or a job done. Workmanship, no? Yun ang sinasabi niya rito. A laborer, a toiler, one who is striving for something, one who toils for a goal, not lazy. Sabi niya, hindi tayo pwedeng maging tamad. Sabi niya, mag-strive tayo for something. No? Para tayong laborer. No? A toiler, sabi niya, who is striving for something. That is workmanship. That is workmanship. Kumbaga, quality ang ibigay natin na pagsunod sa Diyos. No? Should be quality. Sa Ephesians 2:10 tsaka dito sa Acts, ang sinasabi niya, for we are His workmanship. Tayo yung workmanship ng Diyos. Created in Christ Jesus for good works, which God afore prepared that we should walk in them. So, kailangan natin magkaroon ng good works. Sa Ephesians 2:10. Good works. No? Para maging approved tayo. So, alam natin pag hindi good yung work natin, kahit anong larangan, hindi tayo magiging approved. No? So, kailangan natin magkaroon ng good works. Good works. Sa Acts 10 naman, 34, it's about righteousness. Then Peter opened his mouth and said, in truth, I perceive that God shows no partiality, but in every nation, whoever fears Him and works righteousness is accepted by Him. So yung other term for approve is accepted. Disapprove, unaccepted. No? Fear Him, sabi niya. And work righteousness is accepted by Him. So, kailangan na maging righteous tayo. Dito sa Corinthians naman, word of the Lord. Sabi niya, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable,
always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. So yung pagpapagod natin, alam natin na sinasabi niya, hindi magkakaroon ng walang kabuluhan yan. So makabuluhan yun yung paggawa natin ng tama sa paningin ng Diyos. No? Yung pagsunod natin sa Kanya. Sa lahat ng larangan. No? Makikita natin maraming aspect yan, yung pagiging approve or disapprove. So in general, lahat ng nasusulat sa Biblia, no, kailangan natin sundin. Needed not to be ashamed. So dapat huwag natin kahiya. Actually, yung social media pwede natin gamitin dyan. Kaso medyo alanganin. Pwede tayong magbigay ng mga verses doon o kaya mga sulatan. Pwede natin iyan sa mga kaibigan natin. Huwag natin kahiya. No? Sabi niya sa Romans 1:16, For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek. Guilty ako dyan. Minsan meron akong gustong sagutin sa social media, lalong-lalo yung mga may nabasa ako doon si Aiza Sigera at saka yung asawa niya. Hindi niya asawa yun. I mean, sa tingin ng lipunan yung asawa niya dahil nagpakasal sila. In which mali, no? Pwede tayong sumundot doon eh. O kaya, the other side naman na parehong lalaki. Pero ang dami natin kilala na ganun. No? Parang nag-aalanganin tayo. Pero siguro wag tayong matakot, no? Although, isang venue yun eh. Isang venue yun para makita nila kung ano yung paniniwala mo. Pero alam natin kung talagang ayaw nila makinig, wala naman tayong magagawa. Pero at least, we're doing kung ano yung inisip natin na tama. No? In an appropriate way. No? Sabi niya, for this reason I also suffer these things. Nevertheless, I am not ashamed, for I know whom I have believed. I am persuaded that He is able to keep what I have committed to Him until that day. So, huwag tayong mahiya, sabi niya. Huwag natin kahiya yung Diyos. Handling aright the word of truth. So, dito maraming paniniwala dito no, sa ibang mga sekta. Ang iba is Old Testament lang yung sinusunod nila. Yung iba naman mix. Old and New, parehas. In which tayo is pinapaniwala natin yung New Testament. Sabi niya, but we have renounced the hidden things of shame, not walking in craftiness, nor handling the word of God deceitfully, but by manifestation of the truth, commending ourselves to every man's conscience in the sight of God. God, who at various times and in various ways spoke in time past to the fathers by the prophets, as in this last day spoken to us by His Son, whom He has appointed heir of all things, through whom also He made the worlds. We are under the law of Christ. 1 Corinthians 9:21. So, New Testament. That's the approved, yun yung approved na salita ng Diyos na susundan natin. Yung Old Testament is nakakuha tayo ng mga, nakikita natin kung ano yung storya na mga unang naging unang tao, mga nasa Biblia, no? Kung ano yung naging kwento nila, makukuha natin sila ng mga aral, kaya mali, kaya tama, may mapupulot tayo ng aral, magsisilbing aral sa atin. Pero New Testament ang sinusunod natin. So we are under the law of Christ. No? Yun yung approved. Yun yung approved.
Whosoever goeth onward and abideth not in the teaching of Christ hath not God. He that abideth in the teaching, the same hath both the Father and the Son. So we will be judged by Christ by His words. No? Words in the New Testament. Yun yung approved sa New Testament. Yung sinalita ng ating Diyos sa New Testament, yun yung magda-judge sa atin. Sabi niya dito sa John 12:48, He who rejects me and does not receive my words, does not receive my words. Ibig sabihin, hindi natin sinunod kanyang mga salita. As that which judge him, the word that I have spoken will judge him in the last day. For I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me. Babasa. Ito yung oras. Who sent me gave me a command what I should say and what I should speak. Yung mga ibang pananampalataya, may mga unang verses dyan eh. Hindi ako pumunta rito upang hatulan ko. Matol ako, sabi niya. Pero dun sa mga sumusunod na versikulo, ang sabi niya, yung salita ng Diyos na kanyang sinalita, yun ang hahatol. Ito yung oras. Mag-movie. So, wala namang hindi Kristiyano sa atin, so hindi na natin ibabasahin to. Pero bilang Kristiyano, para tayo maging kalugod-lugod sa Diyos, sabi niya, be faithful. Kailangan lang tayo maging faithful, no? Kailangan inisipin natin lahat ng ginagawa natin kung approve sa Diyos, no? Kung approve sa Diyos. So yun lang lagi natin isipin. Approve ba yung gagawin ko? Approve ba yung katayuan ko? Approve ba yung gagawin ko, yung ginagawa ko? So yun lagi natin isipin kung approve tayo. So in the end, para darating araw na iharap tayo ng ating Panginoon sa ating Ama, no? Sana yung time na yun is approve tayo sa paningin ng Diyos para tayo magkaroon ng kaligtasan. So yung pagpapagal natin na ganito, so para hindi mawalan ng kwenta, no? Pilitin natin na maging approved. So sumunod tayo sa ating Panginoong Diyos. So yun lang po. Salamat at hopefully kahit pa paano may natutunan tayo.